Isang magandang hapon po muli sa inyong lahat. Latest weather update po muli tayo November 20, 2023. Pero bago tayo magsimula, pa-like and subscribe naman po para mamaya po ay ma-update ko kayo sa lagay po ng ating panahon. So as of now, apektado pa rin po tayo ngayon na tinatawag po natin na shear line na siya tumatama po sa eastern section po ng Visayas at northeast monsoon naman po sa bandang South Luzon area, at makikita nyo naman sa ating pinaka-live radar bukod pa po sa shear line at northeast monsoon ay binabantayan din po natin yung mga kumpul po ng ulap or yung mga cloud cluster nga po sa bandang silangan na posible nga po maging isang ganap na LPA hanggang sa maging isang ganap na bagyo. So as of now, wala namang sama ng panahon na nakapasok nga po sa ating Philippine Area of Responsibility. Pero hindi po natin inaalis yung mga posibilidad na magkaroon po ng mga active LPA within 24 to 48 hours dahil nga po na sinatawag natin mga cloud cluster na siyang nabubuo, dala na rin po ng sama ng panahon sa labas po ng ating Philippine Area of Responsibility. At tulad po ng aking sinasabi, bandang hapon po hanggang sa gabi, posible po tayong makaranas po ng pag-uulan, especially po sa bandang Luzon at Visayas at Mindanao. Yung mga area po na yan, posible po tayong makaranas ng pag-ulan dahil po sa shear line at sa northeast monsoon. Malamig po na hangin yan na may kasamang pag-uulan, and expect po natin posible ding lumakas yan dahil nga po sa tinatawag natin ng mga localized thunderstorm, mga rainfall shower na biglaan pong lumalabas kapag kahapon hanggang sa gabi. So pinag-iingat po yung mga aalis po ng hapon, ugaliin na lang po magdala ng jacket, payong, kaya naman po kapote panlaban nga po in case magkaroon ng biglaang malakas na pag-ulan. So ngayon po walang sama ng panahon. It means ito na yung panahon para linisin po natin yung mga esteryo, yung mga kanal po na barado na siyang nagiging main cause nga po ng pag-uulan in case po kasi magkaroon ng biglaang pag-uulan o rainfall shower, especially sa mababang lugar po sa Metro Manila. Expected po natin kapag barado ang mga kanal estero, walang dadaluyan po ang tubig, posible po at automatic magkakaroon tayo ng pagbabaha. Mag-ingat din po lalong-lalo na sa matataas po na lugar, hindi lamang dahil sa lindol, posible nga pag landslide, yung mga prone area ng landslide dyan, sa bandang Mindanao, makikita nyo naman kapag meron po tayong rainfall alert, rainfall shower, tuloy-tuloy na pag-ulan, expected po na posible lumambot ang lupa at yun po yung maging main cause nga po ng landslide. Tulad ng aking sinasabi, posible pa pong pumasok o magkaroon ng bagyo bago po matapos ang buwan ng Nobyembre. And expected nga po, isa hanggang 2 bagyo pa ang posibleng pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility. And as of now, wala pa naman tayong sama ng panahon, kung may pumapasok man po mga active LPA pa lamang naman at hindi pa ito nagiging mga ganap na bagyo or mga super typhoon. Pero hindi po tayo pwedeng maging kampante, dapat maging ready tayo sa bawat posibilidad. Isipin po natin na may sama ng panahon na pinaghahandaan, hindi yung kailan na merong LPA o mga super typhoon saka pa lang tayo matataranta maghanda at mag-ready. Tulad ng aking sinasabi, wala pong pinipili ang kalamidad or ang panahon. Anytime po yan posible magkaroon dahil mahirap nga ma-predict ang galaw ng panahon. So patuloy ko po kayong i-update, and please, ako po yung nakikiusap sa inyo mga kaibigan ko, mga kababayan, pa-like and subscribe po, pa-hit ang notification bell, and pa-share sa ating mga loved ones para updated po sila sa ating mga binabantayang sama ng panahon, mga active LPA sa loob at labas ng bansa. Maraming salamat po sa inyong lahat.